Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat mga minamahal na mga kaibigan. Sa ilang minuto ay hihiramin ko muna sandali ang inyong mga atensyon at atin pong pagbubulay-bulayan sandali ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. At ating pag-usapan sa oras na ito ang paksang may titulo na ang Diyos na patuloy na sumasa atin. Napakaganda mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Alam kong memoryado mo na itong talata na John 3:16, kaibigan. Na kahit bata ay alam na alam itong pambansang bersikulo, teksto o talata na John 3:16. Subalit ang katanungan ngayon ay, atin na bang na pagninilay-nilayan ng malalim ang talatang itong John 3:16? Alam po natin mga minamahal na ang buhay at ministeryo ni Jesus ay mga sukdulang, tinatawag siyang mga sukdulang paghahayag ng Diyos. Nang sa loob ng 3 taon ay nagawang ipahayag ng higit ng Diyos patungkol sa kung sino siya at kung ano ang kanyang misyon kaysa kanyang nagawa sa pamamagitan ng ibang pamamaraan sa nakalipas na mga henerasyon. Tayo mga minamahal kong mga kaibigan, pang ilang henerasyon na po ba tayo? Maraming henerasyon ang nakalipas sa ating mundong ginagalawan. At sabi pa po sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang alaktaw 19 at 20, sabi ng Biblia, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang isa, sabi pa po sa banal na kasulatan, na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo doon sa krus. Kay Kristo mga minamahal, ang misyonerong likas ng Diyos ay ganap na ipinakilala sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Si Jesus mismo mga minamahal, ang nagpahayag ng kanyang misyon na nagsasabing, mabasa po natin sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 19, versikulo 10, na sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin ikaw, hanapin ako, hanapin tayo na nawala. At sa kalaunan mga minamahal, sa kanyang ministeryo, nang si Jesus ay nasa huling linggo na ng kanyang buhay dito sa mundong ibabaw, sa kanyang pamumuhay, ang huling kahahantungan ng sangkatauhan, ikaw at ako ay nakataya na. Ang mga pangyayaring naganap sa mga araw na iyon ay iniugnay ang inaasahan sa nakaraan sa pag-asa para sa pangyayari sa hinaharap. Naalala niyo po ba mga kaibigan ang panahon ng Pasko? Sa Biblia nakatala, panahon ng Pasko. Pagdiriwang sa panahon ng Pasko. Yun po ay nagtuturo sa kalayaan mula sa paniniin ng mga taga-Ehipto. Bagaman hindi man tayo naalipin sa Ehipto, subalit naalipin po tayo sa Ehipto ng kasalanan, spiritually. Hindi man tayo naalipin sa Ehipto physically, subalit uulitin ko po, tayo ay naalipin sa Ehipto ng kasalanan. Tayo man ay hindi naglakbay doon sa ilang,
subalit tayo ay naglakbay sa ilang ng kasalanan sa kasalukuyan. Di ba mga kapatid, mga kaibigan? At alam nyo ba na ibinigay ni Hesukristo ang Diyos na nagkatawang tao, ang kanyang buhay para iligtas ikaw at ako, tayo, mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ha? At sabi pa po sa 2 Korinto Kapitulo 5, versikulo 21, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya, si Jesus, na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo'y, ikaw at ako, maging katuwiran ng Diyos. Napakaganda at napakabait, napakabuti at napakalawak ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 20, mga kapatid, ang talatang ito ay isinulat na may kasamang pangako sa iyo. Ha? Pangako sa mga gumagawa ng kanyang gawain. At tinatawag ito ng Panginoong Jesucristo at ni Apostol Mateo ng dakilang gawain, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. At tandaan natin, mga minamahal, ang kamatayan ni Kristo, yun ay bahagi sa proseso ng pagkakasundo. Ikaw at ako, mga minamahal, ay nahiwalay kay Kristo dahil sa kasalanan. Kaya kailangan tayong maipagkasundo muli sa ating Panginoong Jesucristo. No? At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, alam natin sa Biblia, si Kristo namatay, nabuhay muli, dinaig ni Jesus ang kamatayan, at tinanggap. Anong kanyang tinanggap? Tinanggap niya ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Ayon sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18. At patay, mga kapatid, sa katotohanan ito, inatasan niya ang lahat ng kanyang mga tagasunod na gumawa, mga minamahal kong mga kapatid, ng alagad sa buong mundo. Ikaw ba, kapatid, ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? Ikaw ba ay nag-aangkin na ikaw ay Christian? Ibig sabihin, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? Ikaw, kapatid, kaibigan, ay inatasan ng Diyos na gumawa sa kanyang bukiran sa pamamagitan ng pagbahagi ng Ebanghelyo na kung saan ay Ebanghilyong itinuro ng ating Panginoon Jesucristo. At tinawag pa po ito na kapag tayo daw ay gumawa sa kanyang bukiran o makibahagi sa misyon ni Kristo, ito'y mayroong kamangha-manghang pangako. Anong pangako? Sa Mateo 28:20, sabi pa po sa Biblia, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. O kapatid, kaibigan, uulitin ko ang tanong. Ikaw ba ay tagasunod ni Kristo? Ito po ang pangako sa iyo ng Diyos. Sa akin, kung tayo ay gumawa ng kanyang banal na gawain. Ang tanong ngayon, mga minamahal, sa anong mga paraan natin nakikita ang pangako ni Jesus na kasama natin palagi, na natutupad sa ating sariling buhay, mga kapatid, habang tayo ay nakikibahagi sa misyon niya, mga minamahal. Salamat sa inyong panahon na tayo po ay nagkakasama ngayong tanghali. Uulitin ko po sa inyong lahat, ang Panginoon ang siyang magpapala sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.